Magsiluhod po ang lahat. Tatayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal, at sa iyong paglingat gawin mong banal kaming lahat, na siyang dahilan kaya't dugo'y dumana mula sa iyong nagpakasakit na anak, upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kaniyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kaniya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Nakikita nila ang di nabalita kahit na kailan. At nauunawa ang di pa naririnig ni naman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya itataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang mga has na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing, nakasama ng masasama at mayayaman. Bagamat wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kaniyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya'y sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at ibinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ama, sa kamay mo, habilin kong buhay ko. Sa kamay mo, habilin mo buhay ko. Noon ako'y lumalapit, ingatan mo ako upang di malupig, ilayo ako sa panganib. Sa mga kamay mo, buhay ko'y sa'yo, ika'y aking tagapagligtas, tapat at totoo. Habilin ko buhay ko. Sa mga kaaway ko, ako'y kahihiyan, pati aking kapwa. Ako ay hinahamak, dati kong kaibigan ay umiiwas. Ako'y tulad ng mga patay, tinakwil ng lipunan. Sa kamay mo, habilin ko buhay ko. Ang aking kalooban, tiwala sa iyo, aking ipagbubunyi, ika'y aking Panginoon. Buhay ko'y sa iyong kamay, umaasa ako. Tinakwil ng lipunan. Sa kamay mo, habilin ko buhay ko. Ama, sa kamay mo, habilin kong buhay ko.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harap ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay mamuhay sa lupa, rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhanan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis ng Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulos sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang tangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng nangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazareth! tugon nila, sinabi niya. Ako si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkanulos sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuhay sa lupa. Huli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazareth! sagot nila, Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga binigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng mga punong saserdote. Natigpas ang kanyang tainga ng alipin yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat inumin ang kalis na paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay ng Hudyo at ng tangkat ng mga kawal
sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas sa biyanan ni Caiphas, na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caiphas ang nagtayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong yan? Hindi. sagot ni Pedro. Maginaw noon kaya't nagtabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan ako nagsasalita sa madla. Lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong mo yan, sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro ang nagpapainit. Siya'y tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi. sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking pinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatuwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang pangpaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. sumagot ang mga Hudyo, Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. nangyari ito upang matupad ang sinasabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya, sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinagkipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkalulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari! Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan
upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, huling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Huwag siya, kundi si Barabas! sigaw nila. Si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus at sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! at siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Iharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. at inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kaniya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo, Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng magdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinagad na palayain si Jesus, ngunit nagsigawan ng mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ang paghahanda sa Paskwa at mag-ikalabing-2 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya, napasan ang kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagin dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ng 2 pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinilagay sa krus, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, Ako ang hari ng mga Hudyo. sumagot si Pilato. Ang naisulat ko ay naisulat ko na. Nang naipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng 4.
Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsatala na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ina, narito ang iyong anak. at sinabi sa alagad. Narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo, at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi. Naganap na. Iniyukayot niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsilod po ang lahat. Tatayo po ang lahat. May araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahinga ito. Kaya piniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon ng mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinako kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang taglira ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo, at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango. Mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus. Isang gabi, kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango. Habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingan, hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Jesus, kami ay isama sa iyong mga pagdurusa, yamang ikaw ay di iba, sakdala namin sa tuwina, luwalhati ng lahat na. Maupo po ang lahat. Magandang hapon po. Ang ating pong gampanin ngayong araw na ito ng Biyernes Santo
ay ang pagtatanghal sa krus. At mamaya ay tatanggap din tayo ng banal na komunyon. At isang kapansin-pansin sa ating mga tao ngayon ay parati tayong nagmamadali. Lagi tayong inahari. Ano ba ang kahulugan ng pagmamadali ng tao? Lalo tigit ng mga mahihirap, Lagi silang nagmamadali, Tayo mahihirap. Hindi naman nangangahulugan tayo parang hinahabol na kung ano. Tayo nagmamadali. Bakit? Dahil baka maubusan tayo ng makakain. Dahil nga mahirap Hindi natin inaaksaya ang panahon. Sabi nga time is gold. Yan ang buhay ng mga mahihirap. Lahat ng oras ay ginto para sa kanila. Para sa atin. Na kailangan magmadali tayo, baka maubusan ng ayuda. Nagmamadali tayo, baka maiwanan ng sasakyan. Nagmamadali tayo dahil nagugutom na tayo. Nagmamadali tayo dahil gusto na nating makauwi at makapiling ang mga mahal sa buhay. Hindi naman sinasabing tayo lumalabag sa mga pinairal na batas, kundi tayo ay nagmamadali dahil nagmamahal tayo. Minamahal natin ang ating mga pamilya. Ayaw natin sila'y magutom. Nagmamadali tayo makauwi ng tahanan upang sila'y makapiling at pagsaluhan ang kaunting kinita sa pagtatrabaho araw-araw. Kita nyo, ang hirap magtrabaho yung arawan. Sasakay ka ng sasakyan kung malayo. Nagmamadali ka, baka hindi ka makapasok sa pinapasukan at isara na ang gate. Pag nandun ka naman na sa loob, ay talaga namang pagbabanat ng buto ang ginagawa. At kapag ka malapit na mag-alas 5, di uwian na nun. Nagmamadali na uli para makasakay pabalik, makabili ng pagkain, at mabilis na maiuwi sa kanyang pamilya. So maraming mga kababayan tayong may hirap na ganon ang gawain. Pero wala sa kanila yung pagod. Basta't nakita lang nila ang kanilang pamilya ay mayroong makakain, mayroong maiinom na malinis na tubig. Sapat na yon. Bagamat sila'y kulang na kulang sa mga material na bagay. Meron bang isang uri ng pagmamadali, Inihari, lagi. Yung bakit merong yung mga taong ala namang hinahabol pero nagmamadali. Yung merong sapat na pagkain at mga material na bagay. Bakit sila nagmamadali? Alam niyo kung bakit? Kulang na sila sa pagmamahal Nai-insecure. Kasi pagka ang tao ay may pag-ibig, ay parating iniisip ang kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Parte yan ng ating buhay. Kapag ka meron kang binamahal, meron kang pinahalagahan, lagi mong iniisip ano ba ang kanilang mga pangangailangan. Kaya nagmamadali at nagsisikap na makaahon sa kahirapan, kumita ng kaunting halaga na maipambili mo ng pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay. Kaya magkaugnay yun Diba? Kaya ka nagmamadali, hindi naman sa apurang-apura ka dahil gusto mo nang mamahinga. Pero meron pang isang mahalaga ron sa pagmamadali ng tao. Ang sila'y makapiling nilang muli ang mga mahal sa buhay, maibili nila ng mga pangangailangan. Paano yung meron namang pangangailangan na at sapat-sapat naman?
Iba ng tema yon, ano? So, kaugnay ng ating pagmamadali ay yung pagmamahal. Yun ang ipinupunto kung bakit gusto natin lagi nakauuwi ka agad, no? Lagi tayong nauuna, hindi naman nakikipag-unahan, kundi upang matapos ang buong maghapong pagpapagal. Pero ang Panginoon, pagdating natin sa ating buhay pananampalataya, hindi naman natin pwedeng madaliin ang Diyos. Tingnan niyo yung kung babalikan natin ang kasulatan ni San Pablo. Noong namatay na si Lazaro na kapatid ni na Marta at Maria, sabi ng Marta, Panginoon, kung dumating lang kayo agad, sana hindi namatay ang aming kapatid. So nagmamadali Pinamamadali ang Diyos, ang Panginoon. Sinisi pa sa bandang huli. Yung kasing taong nagmamadali, dalawang bagay din yun, Nagmamadali ka dahil gusto mong mapagbigyan ang mga naghihintay sa iyo. Pangalawa, nagmamadali ka dahil wala lang, gusto mo lang umuwi agad at mamahinga, matulog, mag-ML, maglaro. Ganun lang. Pero alam nyo, ang ating buhay dito sa mundo, pag tayo ay mayroong pagmamahal, hindi minamadali ang lahat. Kung tayo ay sumasang-ayon sa kalooban ng ating Diyos, hindi na tayo kailangan magmadali. Kailangan nating hihintayin kung ano ba ang gusto ng Panginoon. Tingnan niyo yung pandemyang ito. 1 year na tayo. Pero parang ang bilis ng panahon. Naka-1 taon na pala tayo sa panahon ng pandemya. Pero alam nyo kung bakit hindi pa nawawala. Baka kulang pa yung panalangin natin Huwag natin kasi inaapuloy pagdarasal. At yung pagdarasal, kailangan nanggagaling yan sa ating kalooban, sa ating puso. Hindi yung panalangin masambit mo lang kung ano yung gusto mo sambitin. Tapos, uwi ka na. Kundi ang pananalangin ay mayroong kasamang pagtitiyaga, patience, humility, kababaang loob. Sabi nga ni San Pablo, ang pag-ibig ay matyaga, mapagbigay, may kababaang loob, mapagtiis. Yun, kapag ka ikaw'y nagmamahal, lahat kaya mong malampasan. Kaya malalampasan natin ito, tiyaga-tiyaga lang tayo at patuloy sa ating pananalangin. Ang Panginoon, itong araw na ito ng Biyernes Santo, ay ipinako sa krus at namatay, inilibing. Hayaan natin sa kanyang libing ay isama natin ng ating mga karupukan, ang ating pagiging palalo, ang ating pagiging mapagmataas. Hayaan nating mailibing na yun. Kundi pagbangon sa Pasko ng muling pagkabuhay, tayo na yung mga bagong nilalang na hinugasan ng dugo ng ating Panginoon na lumabas sa kanyang tagiliran. Hayaan nating baguhin tayo ng Diyos. Sa mga pagkakataong ito na inaalaala natin ang kasaysayan ng ating kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos para sa atin, matuto rin tayong maghintay. At darating din ang bukas. Ang bukas na nagtataglay ng kasiglahan, ng bagong pag-asa
ng bagong liwanag at bagong tatag. Amen. Magsitayo po ang lahat. Idalangin natin para sa banal na simbahan, idalangin natin mga mahal kong mga kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkukup, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob at upang tayo bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan sa katauhan ng anak mo si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginagawang dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Idinadalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco sa hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan umiiral ng sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan sa na iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan. Upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumuluan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inaasam sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan. Idinadalangin din natin si Obispo Sopronio na ating tagapangasiwa, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono at ang tanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. Magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagpatataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag. Idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng inyong Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling naisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama
naming makapangyarihan, lagi mong pinaunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang sa pananampalataya at pagkaunawa, ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pamangmay ay Jesucristo na nananalig upang marapatin ang iyong Ama ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tupunin at lingapin sa isa niyang sambayanan. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, itinitipon mo ang mga nawalay at itinatangkilik mo ang mga nakakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinalaga sa buklod ng isang binyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang mga tao na iyong unang hinirang ay mapagindapating sumapit sa kaganapang sa kaligtasan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama namin makapangyarihan, gawin mo ang mga hindi pa mananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas. At kami sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang sa iyong hinahanap ay maging mga saksiing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagintapating sa kaniyang makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan kay masiyahang walang maliw. Ipagalo mo kahit may mga di kanais-nais na balakid, mabanagan pa rin ang nangtanan, ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig, at matanggap nito ang mga gawang kabutihan ng mga sumasambalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at ang aming pinanggalingan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga umuugit sa pamahalaan,
Idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan sa kapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tulayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanglibutan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at ikapagpapanatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga may tanging pangangailangan, idalangin natin, mga kapatid, sa Ama nating makapangyarihan, na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katuwalian, ang mga karamdaman ay malinasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaati ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan. Ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan. Ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapigatian, pinatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan, paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan, upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa pagsugpo sa laganap na salot, idalangin natin ang dagliang pagsugpo sa salot ng coronavirus pandemic na nakapipinsala sa buong daigdig upang pagalingin ng amang makapangyarihan ang mga may karamdaman, patatagin ang mga kumakalinga sa kanila at tulungan tayong lahat na maging matatag sa pananampalataya at pagmamalasakit. Magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pinagmumulan ng lahat ng buhay, kalusugan at kagalingan. Tunghayan mo ng may habag ang sandaigdigan na ginugupo ng karamdaman. Ipagsanggalang mo kami sa gitna ng matinding pagsubok na aming kinakaharap at sa iyong makaamang pagkalinga, dulutan ng kagalingan at kaginhawahan ang mga may karamdaman. Palakasin mo ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na at gawaran mo ng kaganapan ng aming pagsisikap na masugpo ang salot na ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Luluhod po ang lahat. Ngayon po ay gaganapin na natin ang pagtatanghal sa banal na krus.
kahoy na krus na banal. Si Jesus na pong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumila. Sa kahoy na krus na banal, si Jesus na pong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumila. Magsiupo po ang lahat. Hindi na po na tayo kailangan pang one by one lumapit sa krus, kundi dyan na lamang tayo magbabaw sa ating kinalalagyan. Salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang iyong Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkaloob ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming tinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon, narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
once we were people of prey, lost in the night. Then by your cross we were saved, and became living life from your giving. Behold the dead of the Lord, deep in our heart. Living now we remain with Jesus the Christ. Something which we have known, something we've done. What we have seen with our eyes, this we have heard, life-giving word. Behold the dead of the Lord, deep in our heart. Living now we remain with Jesus the Christ. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso, niyayakap kita na para bagang narurito ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Now we remain with Jesus the Christ. Oras. Magsilod po ang lahat. Kukunin na po ng ating mga volunteers ang ating contact tracing form. Oratio Imperata. Mga baging at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kamitilingan ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo
na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen na pagpagaling sa mga may sakit. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Antonio Abad. Panalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsama mo sa Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot ng pagliligtas sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Yumuko po tayo at tanggapin ang pagbabasbas. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaugnawa masagana sa iyong sambayanang gumanap ng paggulita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bukas po ang misa natin ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabay-sabay na po tayo magbow sa banal na krus at pagkaraan ay tayo'y maglalabas na. Salamat po.